Originally, ang isang negosyo ay driven by a vision or an advocacy. Ibig sabihin, ang isang negosyo ay itinatayo dahil meron silang advocacy ang ipinaglalaban or meron silang vision na gustong isakatuparan into reality. Pero sa panahon ngayon, nawawala na eh. Kadalasang nakikita ko, nagiging pera-pera na lang. Pera na lang ang dahilan kung bakit sila nag-exist. Tapos ginagamitan na lang nila ng peking advocacy or peking vision para magmukhang merong vision yung kumpanya nila or merong advocacy silang ipinaglalaban. Kaya paano nga ba maiispatan yung mga kumpanya o negosyo na pera lang ang dahilan kaya sila nag-exist? Ang katotohanan niyan, mahirap maispatan yan. Kasi ang advokasya o vision, wala yan sa brand. Wala yan sa tagline. Wala yan dun sa mga marketing lines nila. Kundi nasa puso yan nung founder. Nasa loob yan. At hindi natin yan basta-basta makita. Pero may mga hint o palatandaan kung paano maiispatan yung mga yan. Ito'y mga palatandaan lang pero hindi ito konkretong basehan. Isang palatandaan dyan ay kung yung pangako nila o yung promise nila ay hindi mo nakikitang nadi-deliver. Halimbawa, yung customer satisfaction o experience. Meron silang experience na ipinapangako pero hindi mo nakikita. Pero pag nag-avail ka ng service nila, ang sungit naman, wala namang experience na nararamdaman. Di ba? Isang palatandaan yun. Isa pa yung customer satisfaction. After mo nagbayad, wala na silang pakialam sa'yo. Hindi ka na inaasikaso. Wala silang malasakit. Naramdam mo talaga na pera lang yung habol nila sa'yo. Yan yung mga palatandaan. Yung mga hint. Pag sa akin, pag may mga na-experience akong ganyan, wala na, hindi na ako bumabalik sa mga ganun. Kasi alam mong pera lang yung dahilan kaya sila nag-i-exist. Hindi yung talagang nagde-deliver ng totoong serbisyo. Hindi yung talagang nagpo-provide ng tunay na value. Walang ganun. Kaya dito, dapat iwasan natin yung ganun. Dapat totoo tayo. Dapat magnenegosyo tayo dahil may tunay na vision tayo. Meron tayong tunay na advocacy na dahilan kung bakit tayo nag-i-exist. Hindi yung pera-pera lang na after mong naningil, niipit mo na yung customer mo dahil nakuha mo na yung pera. Huwag sanang dapat ganun.